Matt Monro muling nabuhay sa katauhan ni Rowell Carreño. Pero bago po ang lahat, kung ikaw nga ay isang legit Dabarkads at gusto mo palaging updated sa ganap ng ating mga paboritong Itbulaga Dabarkads, mangyari lang mag-subscribe sa aking channel dahil sagot ko na ang kwentuhan. Maraming salamat po. Kung para sa ilan, si Rowell Carreño ay isa lamang pangkaraniwang contestant na may kahawig na boses ng isang international music icon. Ngunit sa mas malalim na pagtingin, malinaw na ang kanyang journey ay hindi simpleng paggaya, kundi isang masusing proseso ng pag-unawa, paggalang at pagbibigay buhay sa isang klaseng musika na bihira na marinig sa makabagong henerasyon. Ang kanyang boses ay hindi lamang naglalaman ng technical na kahusayan, kundi ng emosyon na kayang magdala sa tagapakinig pabalik sa panahon kung saan ang musika ay tahimik ngunit malalim ang dating. Sa bawat pag-awit ni Rowell ng mga kantang minsang pinasikat ni Matt Monro, ramdam ang disiplina at kontrol na bihirang matagpuan sa contemporary singers. Ang kanyang phrasing ay maingat, ang bawat hinga ay may layunin, at ang bawat nota ay inilalabas ng may malinaw na intensyon. Hindi niya binabago ang karakter ng kanta upang umangkop sa uso, bagkus ay iniaangkop niya ang sarili upang mapanatili ang dignidad ng orihinal. Dito na nagsisimula ang tunay na pagbuhay sa isang alamat, hindi sa pagbabago kundi sa pagrespeto sa pinagmulan. Sa pagpasok ni Rowell Carreño sa The Clones, nagsilbi itong plataporma upang ipakilala muli sa mas batang audience ang musika ni Matt Monro. Marami sa mga manonood ang unang beses pa lamang narinig ang ganitong klaseng boses at estilo. Ngunit sa halip na mabagot, sila ay napahinto, napatingin at nakinig. Ito ang patunay na ang mahusay na musika ay walang edad at walang hangganan, at kapag naihatid ng tama, kaya nitong makipagsabayan sa anumang genre na nangingibabaw sa kasalukuyang panahon. Habang tumatagal, mas lalong nagiging malinaw na si Rowell Carreño ay hindi lamang nagiging tagapagdala ng alaala ni Matt Monro kundi isa ring tulay sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Ang kanyang performances ay nagsisilbing paalala na ang klasikal na estilo ng pagkanta na nakasentro sa malinaw na boses at emosyonal na interpretation ay may lugar pa rin sa modernong industriya ng musika. Sa isang panahon kung saan nangingibabaw ang teknolohiya at vocal effects, ang kanyang tinig ay nagiging pahinga at paalala ng purong sining ng pag-awit. Ang kanyang pagsikat ay hindi dumaan sa biglaang hype kundi sa unti-unting pagbuo ng kredibilidad. Sa bawat performance, mas dumadami ang mga taong humahanga hindi lamang sa kanyang boses kundi sa kanyang dedikasyon. Marami ang nagsasabing kapag nakapikit ka habang siya ay umaawit, parang mismong si Matt Monro ang nasa entablado. Ngunit kapag binuksan mo ang iyong mga mata, makikita mo ang isang Pilipinong may sariling personalidad, may sariling kwento, at may sariling pangarap sa musika. Hindi rin maikakaila na ang kanyang tagumpay ay nagbigay inspirasyon sa maraming mga aawit na hindi sumusunod sa mainstream genre. Ipinakita ni Rowell Carreño na hindi kailangang baguhin ang iyong estilo upang makilala. Sa halip, ang pagiging totoo sa iyong kakayahan at ang pagyakap sa musika na tunay mong minamahal ang siyang magdadala sa iyo sa tamang audience. Ang kanyang kwento ay patunay na ang kalidad ay laging hahanapin kahit gaano pa man ito katagal bago mapansin. Sa paglipas ng panahon, ang pangalan ni Rowell Carreño ay unti-unting humihiwalay sa simpleng katawagang ka-voice. Siya ay kinikilala na bilang isang ganap na music artist na may kakayahang magdala ng isang genre na halos nakalimutan na ng marami. Ang kanyang interpretation sa mga awitin ni Matt Monro ay nagiging pamana, hindi lamang bilang tribute kundi bilang pagpapatuloy ng isang musical na tradisyon na dapat manatiling buhay. Ang pagbuhay ni Rowell Carreño sa alamat ni Matt Monro ay hindi isang pagtatangkang palitan ang orihinal. Ito ay isang pagpupugay, isang tahimik ngunit makapangyarihang paalala na ang tunay na musika ay hindi kailanman nawawala.
Hanggat may mga artistang handang mag-aral, umunawa at magbigay galang sa mga alamat ng nakaraan, mananatiling buhay ang kanilang tinig. Sa pamamagitan ni Roel Carreño, ang golden voice ni Matt Monroe ay muling naririnig hindi bilang echo ng nakaraan, kundi bilang isang buhay na alaala na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kasalukuyan at sa mga susunod pang henerasyon. Mas lalong lumalim ang pag-unawa ng publiko sa klase ng artista ang si Roel Carreño. Hindi na lamang siya nakikita bilang isang mahusay na performer sa entablado ng The Clones, kundi bilang isang musikero na may malinaw na misyon na panatilihing buhay ang isang uri ng musika na unti-unting nawawala sa mainstream. Sa bawat pag-awit niya, mas nakikilala ang lalim ng kanyang paghahanda at ang tahimik na sakripisyong kaakibat ng pagiging tagapagmana ng isang alamat. Sa likod ng kanyang malinis at kontroladong boses ay ang matinding disiplina na hinubog ng oras at karanasan. Ang estilo ni Matt Monroe ay nangangailangan ng kakaibang antas ng vocal control, lalo na sa dynamics at phrasing. Kinakailangan dito ang pagpipigil, emosyonal na katalinuhan, at kakayahang ipadama ang damdamin kahit sa pinakasimpleng nota. Ito ang hamon na buong tapang na hinarap ni Roel Carreño at sa paglipas ng panahon, naging malinaw na hindi lamang niya ito naabot kundi kanyang pinagyaman. Habang dumarami ang kanyang performances, mas nagiging malinaw ang kanyang sariling identidad bilang artist. Bagamat dala niya ang tunog at estilo ni Matt Monroe, unti-unti rin nararamdaman ng manonood ang personal na emosyon ni Roel sa bawat kanta. Ang gaskar niyang interpretasyon ay hindi malamig o mekanikal. Sa halip, ito ay puno ng pagninilay. Tila bawat awit ay isang kwento na kanyang isinasabuhay sa mismong sandali ng pagtatanghal. Dito makikita na ang tunay na sining ay hindi lamang technical na galing, kundi kakayahang makipag-usap sa damdamin ng tagapakinig. Ang impluwensya ng kanyang mga pagtatanghal ay lumampas sa television at live shows. Sa social media, unti-unting kumalat ang mga clips ng kanyang performances kung saan maraming netizen ang nagpahayag ng paghenga at sorpresa. May mga kabataang unang beses pa lamang nakarinig ng mga kantang pinasikat ni Matt Monroe at sa pamamagitan ni Roel Carreño, kanilang natuklasan ang ganda ng musika ang hindi umaasa sa uso. Ang ganitong epekto ay patunay na ang kanyang ginagawa ay hindi lamang entertainment kundi cultural preservation. Sa industriya ng musika, bihira ang mga artistang handang maglaan ng oras upang yakapin ang ganitong klaseng repertoire. Mas madali sanang pumili ng mga kantang patok sa masa at mabilis mag-viral. Ngunit pinili ni Roel Carreño ang mas mahirap na landas, ang landas ng kalidad kaysa kasikatan. Sa desisyong ito, mas lalong tumibay ang kanyang kredibilidad bilang isang seryosong music artist at hindi lamang isang produkto ng isang segment sa telebisyon. Habang lumalawak ang kanyang karanasan, mas nagiging malinaw rin ang kanyang potensyal sa labas ng The Clones. Marami ang naniniwala na ang kanyang boses ay may kakayahang makahanap ng puwang sa mas malalaking entablado, maging sa concerts na nakatuon sa klasikong pop at orchestral music. Ang kanyang kakayahan ay hindi limitado sa panggagaya. Chetsos na ipundasyon nas matripayoning simula ng isang mas malawak na musical career na may sariling direksyon at layunin. Ang kwento ni Roel Carreño ay nagiging inspirasyon hindi lamang sa mga awit kundi pati sa mga manonood na naniniwala sa halaga ng tiyaga at katapatan sa sining. Ipinapakita niya na ang tagumpay ay hindi laging nasusukat sa dami ng views or instant fame. Minsan, ito ay makikita sa lalim ng respeto ng audience at sa kakayahang mag-iwan ng marka sa kanilang alaala. Ang pagpapatuloy ng pagbuhay ni Roel Carreño sa alamat ni Matt Monroe ay nagiging mas makahulugan habang siya ay patuloy na lumalago bilang artist. Hindi niya binubura ang anino ng isang alamat pagkos ay tinatayuan niya ito at pinibigyang buhay sa kasalukuyang panahon. Sa kanyang boses, ang musika ng nakaraan ay nagkakaroon ng bagong tahanan, kaya naman masasabi natin na mabigat ang ginawang kontribusyon ni Roel Carreño sa larangan ng musika. Hanggang dito na nga lang muna The Barkads. Kung may reaction kayo tungkol sa video, i-comment nyo lang po sa baba. Pero bago po kayo umalis, pakipindot po ang subscribe button at pati na rin ang notification bell para updated kayo sa mga videos pa naming paparating.
Muli, maraming salamat sa inyong panonood mga Dabarkads.